Hi mga mahal, kamusta po kayo? This is me again, your Mommy Lovely. Kung bago po kayo sa aming channel, palambing naman po ako. Pa-subscribe naman po and pa-like and share na rin po ng video na ito. So for today's vlog ay medyo seryosong usapan po muna tayo. Kasi po ay tulad nga ng nakita nyo sa ating thumbnail, ayan. So yan po yung aking ibabahagi sa inyo ngayon. And finally, ay nagkaroon na po ako ng courage to share this with you. I'm also hoping din po na mag-raise ito ng awareness and warning sa lahat din po ng mga mahal natin na nagda-drive or even kahit tayo po, diba, na maging extra careful, cautious po tayo sa daan whenever we drive and to always drive defensively. And also po syempre, lagi po tayo mag-pray kay Lord for protection and guidance whenever we hit the road. So, tara, story time na tayo. And so this incident, nangyari po siya by end of January. So last month lang po ito nangyari bago umalis si Daddy David. So i-invite po namin yung in-laws ko to have lunch sa Lucban, Quezon. And you know, it was just a very ordinary day. Kasi po, yung daan po na dinaanan namin, yung Cavinti Luciana po na daan papuntang Lucban, Quezon, ilang beses na po kami nakadaan doon ni Daddy David. And he was the one na nagda-drive din po sa amin that time. Kasi nga, sanay na sanay po siya when it comes sa mga ahon, sa mga kurbadang daan. Sanay na sanay si Daddy dyan kasi he's from Hayhay, Laguna. So, you know, he was just driving and also very careful po talaga si Daddy David whenever he drives, especially at sakay niya kaming pamilya niya, diba? So he was just driving, yung usual and normal na pag-drive niya. And biglang nung napansin po ni Daddy David tsaka nung nanay ko na merong truck na sobrang bilis ng patakbo niya. So sabi ni Daddy David, naku, mahahagip tayo nito, ang bilis niya. So siya naman po unti-unti ginigilid niya na yung sasakyan po namin. Pero sa sobrang bilis nga po mag-drive nitong driver po ng truck na ito ay nahagip po kami. But thank God po talaga at yung presence of mind ni Daddy David, yung attentiveness niya talaga sa road during that time is 101%. Kasi po, ako naniniwala ako that he did kung ano yung sa tingin niya nararapat ng mga pagkakataon na yon, ng mga panahon na yon. So, na-hit po yung sasakyan namin, yung adventure yung dala namin that time. So, na-hit siya, pero kami sa loob, walang masyadong impact. Kasi nga po, nakapag slow down na si Daddy David and also, talagang tinatry niya na po talagang umiwas. Kasi para medyo malayo pa lang, nagulat na lang po kami, sobrang bilis nung truck talaga, as in sobrang bilis niya. So pauwi na po kasi wala nang kargada, kaya siguro mabilis na, nagmamadali na rin yung driver. So ayun, nadali pa rin kami. So yung parang nung nangyari yun, sabi ni Daddy, naku, nadali na tayo. So ako naman, chinek ko agad kasi yung pamangkin ko yung nasa side na yon. So tinanong ko sa nanay ko, okay naman daw sila. So si Daddy, bababa na siya. So sabi ko sa kanya, kinapitan ko talaga si Daddy. Sabi ko sa kanya, Daddy, relax ka lang ha. Sabi ko, relax ka lang, hold yourself. Sabi ko, maaareglo natin to. And then, si Daddy, ang sinabi sa akin ni Daddy, okay lang ako, Mami. Ang bumaba ka, tapos mag-picture ka, videohan mo yung nangyari. Kasi nga, syempre, sa lugar na yun pa, nakakaloka, is wala ko talagang signal. As in, wala talagang signal sa lugar na yon. So, there's no way of texting or calling someone po talaga. Kasi nga, wala talagang signal. So, nung pagbaba ni Daddy, yung driver ng truck, bumaba rin naman po. Hindi naman niya kami tinakbuhan. Kasi hindi rin siya basta-basta makakatakbo. Kasi pag ginawa niya yon, talagang madadali kami ng sobra-sobra. So, nag-stop rin yung truck. So, nung bumaba po si Daddy, sumunod agad ako kasi hindi ko alam, diba? Parang, first time po talagang nangyari sa amin yon, yung ganong insidente. So, we really don't know what to do and what would happen next. Tapos, nung pagbaba ko sa sasakyan, narinig ko agad yung boses ni Kuya Driver. Sabi niya, nakita mo naman na malaki yung sasakyan ko eh. Tapos, si Daddy David, sinagot naman din si Kuya na, yun na nga boss, alam mo na nga na malaki yung sasakyan mo, dapat hindi ka mabilis magpatakbo. Tsaka dapat sa baba pa lang is kinukuha mo na siya. Kumbaga kumakabi ka na.
para kung may makain ka man sa kabilang linya is hindi ganun kalaki yung makakain niya. Pero kasi nga sobrang bilis magpatakbo nitong si Kuya Driver, kaya naman talagang hindi na naiwasan yung aksidente na yon. So after yon, sabihin ni Daddy sa kanya, si Kuya Driver, bumaba na yung boses niya. So parang feeling ko, ginawa niya yung magmataas ng ganung boses sa una para ma-intimidate si Daddy David. Kasi nga naman sa unang tingin is malaking, kumbaga mas bata. Kumbaga mas bata sa kanya nga naman si Daddy David. So siguro feeling niya, may intimidate niya si Daddy David. Tapos parang mababaliktad niya yung sitwasyon. Pero yun nga kasi kahit sa anggulo mo tingnan, sobrang laki talaga na lagpas niya talaga sa guhit. So sabi nga sa akin ni Daddy David, hindi ko naman po pwede mami na igilid hanggang sa mahulog na kami dun sa side namin. Kasi unang-una hindi namin alam kung malambot ba yung putik na yun. Mamaya kami naman yung makanal, kami naman yung let's say mabara dun sa side na yun. So, yun na yung, kumbaga, ginawa na ni Daddy, yung sa tingin niya yung nararapat na gawin sa sitwasyon na iyon. Sadyang itong si Kuya Driver lang talaga, yung una, siya pa talaga yung, alam niyo, yung nagtaas ng boses. So, but thank God na rin din po na si Daddy David, talaga na-keep niya talaga yung, you know, yung temper niya. And again, alam naman niya na tama siya. Kaya naman, alam niya na walang lusot itong si Kuya Driver. And ipaglalaban talaga ni Daddy David yun kasi nga, tama naman talaga siya. So, ayun nga po. So, since medyo nagkakos na siya ng traffic, so, yung nakakatuwa naman po that time, talagang God is really good kasi may mga bumaba rin po na medyo, you know, na medyo may mga edad po sa amin na mga drivers din po. And talagang pinagalitan po nila si Kuya Truck Driver. Tapos sinabihan nga po nila si Daddy and even ako na magpicture, magvideo. Tapos nga po ay magpalitan sila ng lisensya para at least ay wala makakatakas or wala makakatakbo, maareglo po yun, masettle po yun. So, ayun, tapos sila na rin po yung nag-guide doon po sa ibang mga sasakyan na parang kung paano ho makakatawid para at least ay makamove on din yung iba pong mga motorista, 'di ba, sa kanila pong mga daan. So, nung nangyari yun mga mahal, sobra talagang yung kaba ko, na parang alam mo yung I tried to be calm, pero yung katawan ko, yung kalamnan ko, talaga nanginginig siya. Na parang, alam mo, nagpapasalamat ako that really niligtas kami ni Lord. You know, walang nasugatan, walang nasaktan ho sa amin. And also again, thankful po ako doon sa mga tao na tumulong po sa amin during that time. And so after nga po na magkasundo na doon, sa part na yon may videos and may pictures na rin naman ho kami. So, si Daddy David, minove niya na yung car. How he did that, hindi ko alam kung paano. It takes really good driving skills para hindi na madagdagan yung damage sa sasakyan. So, he really did well sa part na yon. So, continuous na yung pagdaloy ng ibang mga sasakyan. And then, yung truck, hindi siya agad-agad makaalis. I don't know why. Pero ako, ang tanda ko po was, ginaid ko si nanay. Kasi nga po, paakyat kami eh. So, paakyat kami. So, ginaid ko si nanay dun sa mas safer na daan. Kasi kung nandun lang sila, kasi medyo pakurba na po yun eh. Kung nandun sila, baka mamaya is may nagmamabilis or mahit naman sila doon. So, thankfully, meron doon ako nakita na parang small kubo. So, sabi ko, dun muna sila. And then, dun muna sila. Tapos, kako, ibabalikan ko muna si Daddy David. So, naglakad ulit ako, paakyat, going to Daddy David kasi kinakabahan ako. Hindi ko alam kung, kung ano na yung nangyayari doon. And again, wala nga pong signal. So, hindi ako makatext, hindi ako makatawag. I cannot ask for help at that time. So, parang ako, hindi ko alam paano ko contact ng police. Sino ba yung dapat kong tawagan. So, nung nakakita ko, medyo malayo pa na part, nagkaroon ng signal. So, na-message ko yung in-laws ko, na-message ko yung mga kapatid ko. And nagbigay sila sa akin ng number ng police na natatawagan. Hindi nila matawagan kasi nga nasa ibang bansa sila. And then, nung parang bumalik ako kay Daddy David, sinabi ko nga na, Daddy, babalikan ko lang si nanay kasi I'll try to contact
yung police dun sa lugar na iyon para kako mag-report, makapag-report kami. And then sabi ni Daddy, okay sige, dun ka lang, dito lang ako. Kumbaga parang ayaw rin niya umalis dun sa tabi ng truck driver kasi nga, 'di ba? It needs to be settled properly. So after ko pong puntahan si Daddy to check kung okay ba siya, ano na bang sitwasyon, bumalik ulit ako doon sa lugar kung saan ako nakakuha ng signal. And then nung naandun na po ako, nagulat po ako na may pulis, may sasakyan ng pulis na dumaan, tapos may ambulansya din. So parang sabi ko, wow, thank you Lord. Tapos tinuro ko sila na doon po. So sila, pumunta na agad sila doon sa pinangyarihan nung aksidente. And then may ambulance din silang kasama. So ako, dali-dali na naman si Mommy Lovely ninyo na tumakbo. I mean, ang taba ko po. Malaki akong tao. So, yung pabalik-balik kong yon during that time, hindi ako hinapo. As in, I remembered it so clearly na hindi ako hinapo. Siguro nga po, adrenaline rush na rin dala ng mga pangyayari. So, nung nakita ko yon na may pulis, sabi ko, sino kaya nakakontak dun sa pulis na yon? So, yung sa ambulansya naman po, yun nga, nakakatuwa lang din, diba, na very responsive sila sa lugar na yon and napakababait po ng mga police officers. So, yung ambulansya, pinapuntahan ko lang si nanay ko just to check kung okay ba sila kasi baka mamaya is na trauma din sila. So, yung pamangkin ko, si Emmanuel, yung anak ko, then yung mother ko. And then, nung sinabi ng police na picture na rin nila yung scene, yung pinangyarihan po, then sabi nila, o sige, diretso na tayo ng police station. Then, nung papunta na ho kami sa police station, yung in-laws ko nasa Lukban na po sila ha. Nasa Lukban na sila. And then, sinabi nga namin yung nangyari, pinuntahan naman nila kami agad-agad doon sa police station. Nauna pa nga sila sa amin. So, yan. So, nung nasa police station na po kami, may lumapit po sa amin na isang lalaki. So, medyo may edad na rin po siya, si kuya. Tapos, sabi niya, oh, di ba kayo yung na-aksidente doon? Yung maitim na sasakyan? Sabi namin, ay, opo kuya, kami nga po yun. Tapos, sabi niya, kakain kasi kami dito malapit sa police station and ang alam ko talaga is walang signal sa lugar na yon kaya hindi kayo makakakontak ng police. Kaya daw ang ginawa niya is, naiiyak ako pag naalala ko yon, ang ginawa niya is that bago daw siya kumain, napunta muna siya doon sa police station para i-report yung nangyaring aksidente doon sa lugar na iyon. Kaya pala, alam niyo yung simula nung, 'di ba, nung nakwento ko nga po kanina, simula nung nakadaan na nakapass through na yung mga ibang sasakyan, parang in less than 10 minutes, may pulis na agad na parang rumusponde or dumating po dun sa pinangyarihan ng aksidente. So, sabi ni Kuya, pagkarating nga po daw nila dun sa pagkakainan nila, sabi niya na parang, teka, i-report ko muna sa police station yung nangyari kasi walang signal doon, hindi sila makakakontak, sabi, hindi sila makakakontak doon kahit anong gawin nila. So, parang kawawa naman sila kapag hindi na i-report sa police or kung mahirapan pa sila. So, whenever I remember po yung pangyayari na iyon, especially yung si Kuya na nag-report din sa police, na sabi ko, Lord, ang bait-bait mo. Sabi ko, there's still good in humanity ha. Kasi, sorry, naiyak ako. Kasi, sobra ako naiyak kay Kuya. Kasi nga na parang, hindi naman namin siya kaano-ano. Pwede namang hindi nila yun gawin. Kasi syempre may importanteng lakad din sila nung mga oras na yun. Pero nag-exert pa rin sila ng effort para tulungan kami, para i-report yun. So without them asking for anything in return, talagang mabait lang sila. Talagang, let's say, may malasakit lang sila. So, kay Kuya, you know who you are. God knows who you are. And siya na po ang bahalang magbalik sa inyo ng mga good favors po. Because you really deserve it. We really thank God na naandun ho kayo nung mga pangyayari, nung mga panahon po na yon para po tulungan niyo po kami. So, sobrang nagpapasalamat po talaga kami sa inyo. So, hindi ko na nga lang po nahingi yung name. Yung name po ni Kuya kasi nga po ay parang, I don't know, wala rin ako siguro sa sarili kong wisyo. Pero hindi ko nakalimutan magpasalamat sa kanya kasi
sobrang buti po talaga ng ginawa niya for us. So, ayun po. So, nasa police station naman po kami, na-settle naman po, nagka-areglo naman both parties. And then, I even heard Daddy David na kinausap niya si Kuya Driver. Sabi pa ni Daddy David na, boss, pasensya ka na kung parehas tayong naabala. And then, si Kuya Driver, parang tiningnan lang si Daddy David. So, kung napansin ko yun, parang si God, nag-whisper siya sa akin na, kausapin mo si Kuya. You know? So, nung parang medyo hindi ako mapakali, dun sa nakita ko nga, lumabas ako. And then maya-maya si Kuya Driver, lumabas din siya. Tapos para meron siyang tinetext or chinachat sa phone niya. And then nung tapos na, lumapit ako sa kanya. Sabi ko, Kuya, sabi ko, next time po, konting ingat po sa daan ha. Tapos, sumagot siya sa akin na, eto nakakawindang yung sagot sa akin ni Kuya ha. Ang sabi niya sa akin, ma'am kasi daan yan eh. Yung aksidente talaga hindi mo maiiwasan. Tsaka, lapitin talaga sa aksidente pag nasa daan ka. So ako parang, to be honest, that was not the answer that I was really expecting from him. Pero mas nawindang ako na yun yung sinagot niya sa akin. So ako, parang medyo nanginig yung boses ko na sinabi ko sa kanya na, opo Kuya, naiintindihan ko na daan yan, ng aksidente. Hindi naman talaga natin alam kung kailan yan mangyayari. Pero kung medyo mas dodoblehin po natin ang pag-iingat, baka ho yung ganitong mga klaseng, mga aksidente, po pwede pa rin ho natin siyang maiwasan. Tapos, naikwento ko na lang din sa kanya. Nanginginig na yung voice ko that time na, alam mo Kuya, I just lost Papa, yung father ko and yung kapatid ko. Sabi ko, yung sakay namin, pamangkin ko, nanay ko, anak ko, then kami ni Daddy. Sabi ko, alam mo Kuya, pasalamat tayo kay Lord kasi ganito tayo nag-uusap ngayon. Kung isa or kung may nangyari man po sa amin na hindi maganda, hindi ko alam Kuya kung paano kita kinakausap ngayon. So sabi ko, Kuya, ang sa akin lang naman po is mag-ingat ho tayo kasi buhay po ng tao ang nakasalalay whenever we drive. Kung solo ka man dyan, may kasama ka man, 'di ba? Ikaw, let's say, ikaw kahit paano okay ka eh. Kasi malaki yung sasakyan mo eh, 'di ba? Kahit anong mangyari, yung damage na mangyayari sa iyo is, let's say, very minimal. Pero paano yung makaka-aksidente mo, makakabangga mo, maliit na sasakyan lang, tulad namin, anong laban namin? Paano kung si Daddy David, hindi siya nagkaroon ng presence of mind at that time, or hindi niya nagawang umiwas? 'Di ba? Paano kung last minute niya na na-realize na, ay, aabutin kami na to? Sabi ko, ang laking aksidente ho nun kung nagkataon. Sabi ko, but God is so good na inilayo niya tayo sa ganong klase na aksidente. So, sabi ko na lang kay Kuya na, yun nga po Kuya, doble pag-iingat na lang din ho tayo kasi po ay para po sa ating lahat naman yan. And again, buhay po yung pinanghahawakan ho natin dito. Tapos umalis na ako. Basta ako, I just really felt the need na kausapin siya, na sabihin sa kanya yung mga sinabi ko. Kasi tinanong ni police officer kung ilang beses nang nasangkot sa aksidente si Daddy and si Kuya Driver. Si Daddy, sabi niya, first time na nasangkot siya sa ganong klase na aksidente or any road accidents, and hindi pa siya talaga ang may kasalanan. Then si Kuya Driver, parang with full confidence talaga sa boses niya, na sinabi niya na, ako po boss, maraming beses na po. So parang, alam mo, nagkatinginan kami ni Daddy David na parang kami nag-uusap, nag-uusap kami sa mga minds lang namin na parang proud pa siya. Di ba na parang, tama ba yun na narinig namin? Na parang medyo proud pa siya. Hindi actually medyo, pero super proud pa siya na ilang beses na siya na-involve sa mga ganong klaseng accidents. No wonder why si Kuya parang chillax lang, or parang, alam mo, parang he really knows what to do. Kasi kami talaga nangangapa kami. Hindi talaga namin alam kung anong gagawin. And again, that's why sobrang thankful talaga po kami kay Lord. Kasi may mga tao na talagang lumabas and talagang tinulungan ho kami. Ginaid kami kung ano ho yung dapat namin gawin sa sitwasyon na yon. So, ayun, naareglo naman po, nagkasundo naman both parties, nakaalis naman ho kami, nakapag-lunch pa rin naman kaming buong pamilya, kahit sobrang late lunch na. That incident really
really served as an eye-opener po para sa amin ni Daddy David. And especially si Daddy, na nagdadrive na nga rin po kasi ako ngayon, lagi sa akin sinasabi ni Daddy na, alam mo mami, ang isang magaling na driver ay hindi yung mga kaskasero. Ang magaling na driver, hindi yung mga overtake ng overtake, sabi niya. Ang magaling na driver ay ang defensive driver. Dapat marunong ka, matuto ka. Everyday, practice it, how to drive defensively. Diba? Na kailangan yung presence of mind mo is talagang 100% every time you drive. So, yun yung mga, let's say, laging pabaon sa akin ni Daddy David. And then yung benan ko naman, laging sinasabi sa akin to always pray. Pray for God's protection and guidance and enlightenment whenever I drive. So, I do that. Even yung anak ko, yung mga pamangkin ko, alam nila yan. Whenever I drive or before I start to drive, talaga pong nag-adadasal ako. So parang naging ritual ko na siya. So wala naman akong mawawala, 'di ba? Kung magdadasal tayo, if we will practice how to drive defensively, kasi buhay po natin, buhay po ng mga mahal natin sa buhay po ng kapwa natin ang nakasalalay whenever we hit the road. So yun lamang po ang gusto kong i-share sa inyo sa video na ito. So hanggang dito lang po muna ang ating vlog. And also nga po pala mga mahal, daily na po kami nag-upload ng mga short videos. Ito po yung mga less than 1 minute na videos. So if you have time or nasa YouTube po kayo, please watch our videos too. So in that way po, you can also support our channel. And again, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, ay pa-subscribe na rin po. Till our next vlog mga mahal. Thank you and ingat po tayo lagi.